Pag-ibig sa tinubuang lupa. Isinulat ni Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa wala nangawala? Pagpupuring lubos ang palaging hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat. Umawit, tumula, kumathat, sumulat. Kalakhan din niya'y isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupkup. Dugo, yaman, tunong, katiis at pagod. Buhay may abuting magkalagot-lagot. Bakit? Alin ito na sakdal ng laki na hinahandugan ng buong pagkasing na sa lalong mahal na kapangyayari at ginugugulan ng buhay na iwi? Ito'y ang inang bayang tinubuan. Siya'y inatangi na kinamulatan ng kawili-wiling liwanag ng araw, nagbibigay init sa buong katawan. Kalakip din nito'y pag-ibig sa bayan, ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal, mula sa masaya't gasong kasanggulan hanggang sa kataway mapasalibingan. Sa aba ng abang mawalay sa bayan, gunita may laging sakbibi ng lumbay. Walang alaalat, inaasam-asam, kundi ang makita'y lupang tinubuan. Pati ang nagdusat 10 kamatayan, wari ay masarap kung dahil sa bayan, at lalong maghirap o himalang bigay, lalong pag-irog pa ang sa kanyang alay. Kung ang bayang ito'y mapapasapanganib at siya ay dapat na ipagtangkilik, ang anak, asawa, magulang, kapatid, isang tawag niya'y tatalik ng pilit. Hayo na nga, hayo, kayong nangabuhay sa pag-asang lubos ng kaginhawaan, at walang tinamo kundi kapaitan. Hayo na't ibangon ang naabang bayan, kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, ng kahoy ng buhay na nilantat sukat, ng balabalakit makapal na hirap, muling maniwarat sa bayay lumiyag. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig, at hanggang may dugo'y ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol buhay ay mapatid, ito'y kapalaran at tunay na langit. Pag-usapan naman natin ang buod at ang kaisipan ng tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na isinulat ni Andres Bonifacio. Narito ang buod. Ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ay isang makabayang panawagan ni Andres Bonifacio upang pukawin ang damdaming makabansa ng mga Pilipino noong unang panahon ng kolonyalismo. Ipinapahayag na ang tula ang dakilang uri ng pag-ibig, ang pag-ibig sa sariling bayan. Itinatampok nito na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay handang magsakripisyo ng yaman, talino, pagod at maging buhay. Hindi ito makasarili kundi makabayan, at higit sa lahat, ito ay dapat isabuhay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Narito ang mga detalyadong pagsusuri. Ang paksa o tema nito ay pagmamahal at pagsasakripisyo para sa tinubuang lupa o inang bayan. Ito naman ang may damdaming makabayan, mapag-alab at mapanghimok. Nananawagan ito ng pagkilos, hindi lang ng pagninilay.
Ang pangunahing kaisipan naman nito ay ang pinakamataas at pinakadalisay na uri ng pag-ibig ay ang pagmamahal sa sariling bayan. Isang damdaming dapat isabuhay sa pamamagitan ng pagtulong, pagtatanggol, at pagkakaisa para sa ikabubuti ng lahat. Gumamit naman ito ng mga sumusunod na tayutay katulad ng pagtutulad o simili. Halimbawa, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Gumamit siya ng salitang gaya. Ito ay nagpapakita ng paggamit na tayutay na pagtutulad. Pangalawa, pagmamalabis o hyperbole. Buhay may abuting magkalagot-lagot. Kitang-kita dito na ang buhay ay kahit na mamatay ang tao ay gagawin pa rin ayon sa nakasulat sa tula. Ang pagtawag ay isang halimbawa ng tayutay na halimbawa ay parang may tinatawag ka na hindi mo naman nakikita. Katulad ng ginamit sa tula o pag-ibig o pusang marugto. Ang anyo ng tula ay tradisyonal na tula. May sukat at may tugma at binubuod ng 28 taludtod. Ang mensaheng pangkaisipan ng tula ay ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasusukat daw sa gawa at hindi lamang sa salita. Sa panahon ng kaguluhan at pananakop, ang kailangan ay ang mga taong may tapang at puso para sa bayan, hindi lamang para sa pansariling interes.